pagka public transport driver ka, hindi ordinaryong diligence ang kinakailangan mo kung hindi extraordinary diligence. No? Dahil nakasalalay sa iyo, hindi lang ang buhay mo, kundi ang buhay ng nakakaraming pasahero. Mas maingat dapat ang mga driver ng pampublikong transportasyon kaysa sa mga private vehicle dahil mas marami ang sakay nitong mga commuter. Yan ang binigyang diin ng tagapagsalita ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na si Attorney Ariel Inton. Dahil dito maaari anyang buhayin muli ang panukala na pumasok sa Drivers Academy ang mga public utility vehicle drivers bago sila tanggapin sa trabaho. Maari pong ma-revive yung panukala ng Driving Academy para sa mga public utility transport drivers after due consultation po sa mga public transport stakeholders, no? Para sa ganon, it will attain the purpose kung bakit meron nun. Sa paglalarawan ni Attorney Inton, kumbaga sa eskwelahan, kahit may professional driver's license na ang mga tsuper, sasailalim pa rin sila sa mas mahigpit na training. Layo nito na mapababa ang bilang ng mga aksidente, lalo't mga pampublikong transportasyon ang sangkot sa mga insidente kamakailan lamang. Binigyang diin pa ni Attorney Inton na mayroong malaking pananagutan ang mga operator sa pagpili ng mga tsuper na tatanggapin sa trabaho. Kaya kapag yung operator, ang kanilang magiging depensa hindi, pinag-resign na namin yan, sinipa na namin yan, ay hindi uubra po yun. Because you hired that driver and therefore kayo ang mananagot niyan bilang public transport operator. Samantala kanina ibinahagi ng Department of Transportation o DOTR ang mga show cause order na na-issue ng Land Transportation Office at LTFRB sa mga pampublikong sasakyan na nakompromiso ang kaligtasan ng mga pasahero. Kasama dito ang show cause order ng Montenegro Shipping Lines dahil sa umano'y paglabag sa anti-overloading ng isa nilang barko na patungong Romblon mula sa Batangas Port. Gayon din ang show cause order sa operator at driver ng isang bus sa La Union na nagdulot ng panic sa mga pasahero dahil sa umano'y pagiging reckless. At ang show cause order kay Wilson Hongsi at driver ng kanyang bus na naaksidente sa Valenzuela noong isang araw. Babala ni Transportation Secretary Vince Dizon, mananagot ang mga ito sa kanilang violation. Samantala, 1,700 na mga traffic law enforcers ang ide-deploy ng Land Transportation Office o LTO sa buong bansa para bantayan ang mga reckless drivers kabilang na ang mga nagsasagawa ng iligal na karera sa kalsada. Ayon sa LTO, nakipag-ugnayan sila sa Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies para i-report sa kanila ang mga reckless drivers. Babala ng LTO, kahit matakasan sila ng mga kamote drivers, alam na ng mga enforcer ang gagawin upang mapanagot pa rin sila sa batas. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.